May isa pong parable sa China tungkol po sa isang kabayo at isang magsasaka. Ito po marahil ay narinig nyo na dahil ito'y malimit ginagamit na ilustrasyon. Iba po ang aking boses. Ako po ay inuubo. Namamalat. At ito pong farmer na ito ay ang tanging nga lang niyang katulong sa bukid ay yung kanyang kabayo. At ang nangyari, nakatira po sila sa isa pong border ng mga barbaro, unang mga walang batas no ng mga tao nung panahon na yon sa China. Malapit po sila sa kumbaga sa wall, Great Wall of China. At nasa kabila po yung mga barbarians na gustong pumasok sa China. At isang araw po ay siya po ay nadismaya dahil nalaman niya yung po kanyang kaisa-isang kabayo ay naglayas, nakawala, at hindi na po siya nakita pa ng ilang linggo. Kaya po inakala po nitong Chinese na 'to na farmer ay hindi na po niya makikita pa muli yung kanyang kabayo. Hanggang sa nakalipas po ang maraming linggo, bumalik po yung kabayo, ang dami ng kasamang ibang kabayo. Kaya po siya'y tuwang-tuwa. Sabi niya, "Akala ko, masamang pangyayari yung pagkawala ng aking kabayo, pero dahil sa kanyang pagkawala ay, biglang dumami ang aking kabayo." Kaya po ang ginawa po nitong farmer, dahil wild horses po yung kasama nung kanyang kabayo, mga maiilap po ito na kabayo, ang ginawa po niya ay tinrain niya o sinanay niya yung mga kabayo na yon na wild horses. At sa kanya pong pagtitrain nung isa sa mga mailap na kabayo, siya po'y nahulog sa kabayo. At dahil po doon, siya po'y napilayan. So pilay na siya, kaya ang sabi na naman niya, "Naku, ano bang nangyari sa buhay ko na 'to? Nawala ang kabayo ko tapos dumami naman, nung bumalik, pilayan naman ako dahil sa mga kabayong 'yon." At isang araw, habang siya po'y pilay, ay mayroon pong pasabi ang kanya pong komunidad, ang mga leaders, na ida-draft daw po ang lahat ng mga lalaki dahil sinasakop ng pumapasok po ang mga barbarian sa China. So nag-i-enlist sila ng mga capable o ng mga lalaki na malalakas na kayang lumaban sa mga kalaban. At dahil po siya po'y napilay, ay hindi po siya tinanggap o in-enlist ng military o ng mga sundalo, ng mga general ng China. Kaya po dahil po sa kabayong dinala, ay siya po na may naligtas sa kamatayan, na posibleng kamatayan sa labanan. So ang paksa po natin ngayong bagong taon ay pag-asa, kaaliwan. Kaaliwan ng Diyos sa mga mananampalataya. Yung pong ating binasang aklat ay aklat ni Isaias, at ito pong si Isaias ay nabuhay nung panahon na ang Huda ay pinagtatangkaang sakupin ng bansang Babylonia. At hinulaan po ni Isaiah na ang Juda o ang bansang Juda po ng Israel ay sasalakayin ng Babylonia at sila po ay susunugin. Susunugin ang city, ang syudad, at ang templo po ay kanilang gigibain. At dadalhin po ang lahat ng mamamayan ng Juda, ng bansa nila, sa ibang bansa at doon po sila ay aalipinin. Sa chapter 39 po ng Isaiah, doon po natin makikita yung warning ng Diyos. Nasabi ng Diyos, isang araw, babalik dito ang Babylonia at kayo ay tuluyang magagapi. At dahil po doon ay nalulungkot po ang bansang Israel sa mga propesiyang ito o sa hulang ito ni Isaias. Kasi po si Isaias ay lumalabas sa kalsada at kanyang sinasabi sa mga tao, kayo ay gugunawi na, kayo ay matatalo na, tayo ay ibibigay na ng Diyos sa ibang bansa dahil sa ating kasalanan. Dahil po ang Israel, ang isa po sa kanilang kahinaan ay, sa pagtuturo ko nga po sa Bible School, ay may cycle of sin, repentance, sin, repentance, sin, repentance. Lagi silang magkakasala
tapos magbabalik loob, tapos pagka sila'y pinatawad, kakaasala na naman, ta's magbabalik loob. Ang Israel po ay kumbaga alibuga o sila po'y laging lumalaban sa Diyos. Kaya ang parusa sa kanila ng Diyos ultimately para turuan sila, sila po ay ipasasakop ng Diyos sa ibang bansa. At sa chapter 39 po ay matindi ang kanilang kalungkutan dahil po sa hulang ito ng Diyos na ang kanilang bayan ay sasakupin ng ibang bansa. Pero sa chapter 40, ito po ating binasa, ito po naman ay pang-aliw ng Diyos sa kanila. Ito po yung mga pananalita ng Diyos sa Israel na mayroon pong pag-asa. Binibigyan sila ng Diyos ng pag-asa sa kabila ng lahat ng mangyayari ay may mabuting bagay na gagawin ang Diyos. At ito po yung pong ating unang puntos. Ang ating pong tema ay mga dahilan para sa kaaliwan at pag-asa ng mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, kami pinarito upang muling maghanap ng kaaliwan, maghanap ng iyong kalooban mula sa iyong salita. Dalangin ko po na sa bagong taon na to, ngayong araw na to, sa pagpapalit ng kalendaryo, bagamat di naman nababago talaga ang taon, kundi dahil napapalitan lamang ang buwan, sa aming pananaw ay kayo po ang may hawak ng lahat ng bagay. At dalangin ko po na i-comfort mo po ang mga mananampalataya, ang mga naritong mga makikinig ng iyong salita ng iyo pong katotohanan na lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, mayroon kang laang pag-asa sa lahat ng tao. Sa iyo po ang aming papuri at pasasalamat, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Ano ang mga dahilan para ang mga mananampalataya ay magkaroon ng kaaliwan at pag-asa? Una, gaano man kahirap ang buhay natin, sa kasalukuyan, ay tiyak na ito'y papalitan ng Diyos ng kaginawahan. Yun po ang unang puntos. Gaano man kahirap ang buhay mo ngayon sa kasalukuyan, tiyak na papalitan ito ng Diyos ng kagandahan, ng kasaganaan at kaaliwan. Sabi sa verse 1 po ay ganito, "Aliwin ninyo ang aking bayan," sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. And sa verse 9 and 11, sabi ni Isaiah, sabi ng Diyos through Isaiah, umakyat ka sa bundok ng bundok. Ang akin po ay magandang balita. Ano ang salin? Kasi mas mababaw po ito para sa mga bagong nakikinig ng Bible. Umakyat ka sa tuktok ng bundok o sa Zion, magandang balita ay iyong ipahayag. O Jerusalem, sumigaw ka at huwag matakot. Sabi mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. So bagamat sila po ay may impending catastrophe, no, that they will experience. Isang nalalapit na pagdurusa na kanilang mararanasan, isang pagkatalo sa kamay ng ibang bansa. Sinasabi naman ng Diyos through Isaiah, sa kabila noon, may pag-asa. May mangyayaring maganda pagkatapos ng pangit na pangyayari. Ang mga Babylonians po ang pinaka malupit sa lahat ng mga mananakop nung unang panahon. Talaga pong pagka po sila po ay sumalakay ng isang bansa, sinusunog pa nila. Walang itinitira. Pag sinunog mo na ang isang siyudad, siyempre ilalabas mo ang taong gusto mo. At yung maiwan doon, yun ay mamamatay. Pinapatay nila sa sibat, sa taga, pinupugutan ng ulo. At ang matindi sa mga taga-Babylonians, yung pong matatalino at mga maharlika na tao sa kanilang bansang sinasakop, inaalipin nila yon. So dinadala nila yung matatalino, yung mga kabilang sa angkan ng mga hari, at kanila pong ginagamit pa sa ibang bansa yun. And it so happened that si Daniel po at saka si Shadrach, Meshach at Abednego ay apat sa mga kalalakihan mula sa Juda na sinakop ng sakupin ng Juda, sila'y dinala doon sa Babylon. Dahil ang Diyos po ay may plano. Hindi po ang lahat ng masamang pangyayari sa ating buhay ay dapat nating ikalungkot o ikadismaya dahil sa kabila ng ilan doon na pangyayaring masama ay may lalabas na maganda doon. Yun ay magiging kasangkapan ng Diyos
para tayo turuan at para tayo bigyan ng aral at sa huli tayo po ay bigyan ng kaligtasan. Higit sa lahat. Paano po posible ito, 'no? Paano posible na magaganap na sa kabila ng lahat ng mga pangit nating karanasan, yung kahirapan, tayo ay nakaranas sa sobrang hirap. Meron nga, ah, kumakain na ng sa sobrang kahirapan 'no, naiyak ako sa kwento ng isa kong pinsan. Sa sobrang kahirapan nila, yung bata, yung kapatid, kumakain na siya ng mga gumagapang, siguro yung mga gumagapang sa lupa. Alam mo yung ano, yung pagka yung tinouch, pumupulupot, yun kinakain na ng bata. Kasi lahat ng wala silang makain. Pero sabi nga nung nagkwento kay misis ay nagpapasalamat siya na ngayon hindi na gano'n. Pero ma-a-appreciate mo yung iyong magandang, kapalaran o magandang buhay kung nagdanas ka muna ng mahirap na buhay. Hindi mo ma-experience kasi yung sarap kung hindi ka muna naghirap. Bakit posible na gawin ito ng Diyos? Una, dito po inisa-isa ng propeta Isaiah ang katangian ng Diyos. So Isaiah reminded the Israelites of the character of God. Dito niya po inisa-isa. So kaya ng Diyos na gawing maganda ang mahirap. Kaya ng Diyos payamanin ang mahirap, kaya ng Diyos na pagalingin ang may sakit, kaya ng Diyos na pagandahin ang buhay ng isang taong wala ng pag-asa sa buhay, tinatakwilan ng lipunan, pero kaya pa rin niya yung baguhin ang hinaharap dahil sa mga katangiang ito. Una, sabi ni Isaiah, ang Diyos ay marunong na Diyos, kaya alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Sabi sa verse 13 ay ganito, sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makapagpapayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sino nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sino nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Sinasabi ni Isaiah, lahat ng bagay ay alam ng Diyos. Kaya kaya niyang baguhin ang lahat ng bagay na kanyang ipinahintulot. Ang Diyos din ang nagpahintulot ng pangyayari na sila 'di ba sabi ng Diyos kay Isaiah, "Pahihintulutan ko na kayo'y masakop ng bansang Babilonya." Therefore, kung siyang nagpahintulot, kaya din niyang pigilan. Kaya din niyan isang araw na tapusin ang kanilang pananakop sa bansang Israel. Ikalawa, sabi ng propeta Isaiah sa verse 21, God is the all-powerful creator. Therefore, He knows how to fix what He has made. So ang Diyos ang pinakamakapangyarihang manlilikha, siya ang may likha ng lahat, kaya alam niyang ayusin ang lahat kasi siya may likha. Sabi sa verse 21 po ay ganito, hindi ba ninyo nalalaman, wala bang nagbalita sa inyo noon kung paanong nagsimulang likhain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin niya sa tao ay parang mga langgamla. Ang langit ay iniladlad niyan tulad ng sa kortina, tulad ng tolda upang matirahan. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi ka pansin ni Yahweh ang iyong kabalisahan o hindi inaalalayan ka sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Isang pamilya po ang na-stranded habang sakay ng kanilang kotse sa isang mahabang highway na wala pong katao-tao at kabahay-bahay. Hindi po kayang, ayusin nung tatay yung kotse. Kahit ano ng kanyang gawin, kahit anong kanyang pagkumpuni, hindi niya mapaandar talaga yung kotse. Kaya pong ginawa niya ay tumawag siya ng isang mekaniko, napakalayo pa ng paglalakbay na gagawin ng mekaniko, kaya ilang oras pa bago nakarating yung mekaniko. Pero maging yung mekaniko, hindi rin niya kayang ayusin yung kotse. So pagkatapos ng ilang oras ng pagtatangka o pagsubok na i-repair yung kotse, walang nangyari. Nang bigla may dumaang isang sasakyan at bumaba ang isang lalaki at tinulungan yung mekaniko. Ang sabi nung lalaki sa mekaniko, "Ito ang galawin mo, yan, tapos yan."
Yan, galawin mo yan. Tsaka yun, connect mo yun. Tapos ilang instructions lang, nagulat po sila dahil agad umandar yung kotse. Palang bumaba dun sa kotse na tumulong sa mekaniko ay ang nagdisenyo nung kotseng yun, nung brand na yon. He is the designer of that car. He is the maker of that car. And so, sabi ni Isaiah, bakit ka natatakot pag hindi mo maayos ang buhay mo? Bakit kayo nag-aalinlangan, sinasabi niyo sa Diyos, pinabayaan ako ng Diyos. Hindi kami inaalalayan sa kapihan naming nararanasan. Bakit kami pinababayaan ng Diyos? Bakit ganito ang naging buhay ko? Bakit nangyari sa akin to? Bakit pinahintulutan ng Diyos ang taong yon na gawin ang masakit na pangyayari sa akin? Sabi ni Isaiah, hindi ba ninyo alam, sabi ni Isaiah, ang lumikha ng lahat ay ang Diyos. Nakaupo siya sa kanyang trono at mula rooy ang tingin sa tao ay parang langgam na. Kaya niyang gawin, kaya niyang ikumpuni ang lahat ng kanyang nilikha. Kung nasira ito, kung ito ay pinahintulutan niya na magkaroon ng aberya, ang Diyos pa rin ang walang pagsalang magkukumpuni niyo. So kung ang buhay mo, parang ang tingin mo, wala na akong pag-asa kasi may sakit pa ako, mahirap kami, wala akong hanap buhay. Ang mga anak ko, di ko alam kung paano ko sila pakakainin, paano ko sila bubuhayin, paano ko sila papaaralin. Ang Diyos kaya yan, kumpuni yan. Kayang-kaya ng Diyos na bigyan ka ng pangangailangan mo, lalo kung ikaw ay anak ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, pinasisikat nga ng Diyos ang araw sa mabuti at masama eh. So kahit mga taong ayaw sa Diyos, kahit mga taong ayaw maniwala sa Diyos, pinagpapala din ng Diyos. Ikaw pa kaya na kanyang anak? Di ba niyo naalala nung ang Panginoong Hesus ay nangangaral sa bundok? Ang mga tao ay nagkalipon-pon doon. Ito yung mga taong nababalisa sa lahat ng kanilang nararanasan sa buhay. Ito yung mga taong problemado, broken, kasalanan. Mga taong naghahanap ng pastol, sabi nga ng Bible, naghahanap sila ng ng direksyon sa buhay. As di ba, nakaupo ang Panginoong Hesus, tapos alam niya ang iniisip ng mga tao. So ginamit ng Panginoon na live illustration yung mga ibon. Sabi niya sa mga tao, bakit kayo nababalisa sa inyong pagkain? Tinuro niya mga ibon na dumadaan sa kanilang ulunan. Tingnan niyo ang mga ibon, di ba hindi naman sila nagtatanim, hindi nga sila naghahasik, di ba? Ng kanilang kakain. Pero sabi ng Panginoon, pinakakain sila ng Ama ninyo sa langit. O bakit kayo nababalisa sa inyong daramtin? Sabi ng Panginoon. Itinuro niya yung mga liryo sa parang, mga bulaklak. O tingnan niyo ang mga bulaklak sa parang. Ang Diyos ang nagpapadamit sa kanila, iba-ibang kulay yan. Iba-ibang disenyo, iba-ibang ganda. Meron ang kanilang kasuotan, ang kanilang mga alulot, ang kanilang mga dahon. Humahanga tayo sa kanila. At kahit si Haring Solomon ay hindi nakadamit, kahit mamayamang tao sa mundo, ng ganyang kagaganda. At kayo nababalisa sa inyong darating, ang Diyos ang may kakayahan na kayo ay bigyan ng darating. Tapos bakit kayo na nag-aalala sa inyong sisilungan, sa inyong bahay? Isipin ninyo ang mga asong gubat. Wala naman silang, hindi naman sila marunong gumawa, mag-construct. Pero binibigyan sila ng tirahan ng Diyos. O kay liit ng inyong pananampalataya. The problem with us, we don't have faith. And we don't believe in God. All of us, when we were yet sinners, we don't believe in God. We don't have faith in God. Ang Diyos natin, noong tayo hindi pa nakakakilala sa tunay na Diyos, sabi nga na Isaiah, anong mabuting idudulot sa inyo ng mga nilikha na Diyos? Ng mga Diyos-Diyosa na yari sa kahoy, na yari sa bato. Yung likhang isip ng tao, gumawa sila ng isang Diyos mula sa kahoy, inukit, pagkatapos nilagyan ng mukha, nilagyan ng ilong, nilagyan ng tenga, nilagyan ng mata, at pagkatapos itinindig. Pagkatapos sasabihin mo,
dadalangin mo siya, sasabihin mo, "O Diyos, bigyan mo ako ng pagpapala." Pagpapalain ng Diyos na yon. Pero even though we serve a false god, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, pinakakain pa rin, pinadadamtam pa rin ng Diyos at binibigyan pa rin ng tirahan ng Diyos ang lahat ng tao, mabuti man o masama. Pinasisigit pa rin niya ang araw sa lahat ng tao upang sila'y may makakain. The sun symbolizes the blessings of God. Kung wala, sabi ng mga scientist, ilang oras lang na mawala ng sikat ng araw, everything will die. Yung talagang mawala ng energy. It will no longer radiate. Kasi ang sikat ng araw ang nagpapatubo sa lahat ng halaman sa lupa at siyang dahilan ng buhay ng tao. Mawawalan ng oxygen without sunlight. So God knows what you need. Sabi rin ni Isaiah, bakit kayo aalala sa mangyayari na kayo sasakupin ng ibang bansa? May plano pa rin ang Diyos sa kabila nun. And directly, he mentioned who is the appointee of all human rulers. Sabi na Isaiah, God is the appointee, siya ang nag-a-appoint ng lahat ng mga pinuno ng mundong ito. Kaya niyang alisin sila sa kanilang pagiging hari, sa kanilang pagiging senador, sa kanilang pagiging presidente, o pagiging barangay captain, kung gusto ng Diyos. Sabi sa verse 23, inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawa silang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, yung mga pinunong ito, bagong tanim at natutuyo agad at tila dayaming tinatangay ng hangin. So Isaiah impresses upon his readers, the Israelites, who were afraid of the Babylonians, na kahit ang mga Babylonians, isang araw, kayang patayin ng Diyos ang lahat ng mga. Si Nebuchadnezzar o si Nabucodonosor, siya po ang hari ng mga Babylonians. At na-conquered nga po niya ang Jerusalem noong 586 BC at dinala niya ang mga magagaling na citizens ng Judah sa Babylonia at ginawang alipin, ginawang tagapayo. Pero isang araw, nung naroon na po si Daniel sa kaharian, nagmalaki si Nebuchadnezzar. Pumunta siya dun sa tuktok ng kanyang palasyo at sinabi niya, napakagaling ko talaga. Biruin mo, ang aking kaharian, nasakop ko ang halos lahat ng bansa sa mundo. At itatag ko ang aking kaharian sa aking kakayahan. Sabi ni Daniel kay Babylonian King si Nebuchadnezzar, ikaw ay pakakainin ng Diyos ng damo. 7 taon ka na doon ka titira sa ilang. At hahaba ang iyong mga kuko na parang agila. At mawawala ka sa sarili, mawawala sa katinuan. Alam po ba niya sa history, sa world history, may isang point ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa loob ng 43-year na paghahari ni Nebuchadnezzar, mayroong mga misteryosong taon na wala siya sa trono kung kailan ang kanyang reyna ang namamahala. Even secular history attested that Nebuchadnezzar became like an animal when God removed him from the throne. Pero noong panahon na ni-recognize ni Nebuchadnezzar na kanyang kasalanan, ibinalik muli siya sa trono. And that is the proof that these words of God to Isaiah or the Israelites were true. Ikando ko po nang sumulat po ako sa Office of the President during the pandemic. And I wrote something to the President relating to him my dissertation. During my PhD po kasi, nagdi-dissertation ako, dapat speaking in tongues yung aking dissertation. So since I dream that one day I can write a book or I can discover something that will be of benefit to mankind. So talaga yun na po ang aking pangarap sa buhay na makasulat ako ng isang libro na makakapag-benefit ang maraming tao sa natuklasan na yun. Talagang that's my lifelong dream. Kasi mahilig ako magbasa eh.
So, bilib na bilib ako dun sa mga nakakapag-author, 'di ba, kahit sa comics. Sabi ko, "Si Mars Ravilo ang galing niya." Sabi, "Bakit paano niya nabuo yung kwento tungkol sa Captain Barbell," 'di ba? Galing niyang bumuo ng kwento. So, talagang ako po'y humahanga sa mga gano'n and sabi ko sana isang araw maka-create din ako ng kahit isang novel o kahit isang karunungan, isang aklat na puwedeng pagkunan ng karunungan. And so, what I have discovered, I wrote The Office of the President. Hindi ko na talaga hindi ko in-expect that I will be entertained during that time. Kasi sino ka ba para pansinin ka, 'di ba, ng opisina ng presidente, eh, lahat at sumusulat diyan, eh. So, dami kong nabalitaan sumulat nga sila pero may response ba ang Office of the President? Wala. Sinagot ka ba? Hindi. So, sinasabi nila, "Oh, sumulat ako, ito yung sulat ko." Nasaan ang sagot? Wala. I was surprised that the director of the Office of the President, Director 4, during that time, I will not mention the name, he called me up and told me that what I have discovered is true. Sabi niya sa'kin, "Sir, yung pong isinabit niyo dito totoo, valid." And it's not the Office of the President. I asked the director, sabi ko, "Puwede po ba na paya ko na lang 'to natuklasan ko sa pamahalaan and let the government implement it." Ang sabi ng Office of the President, Director 4, sabi niya, "Hindi po 'yan puwedeng gawin ng sino mang nakaupo sa posisyon dahil sila po'y public servant and that is a private claim." So, yung tanong ko sa kanya, eh, gagawin ko? Ano pong maipapayo niyo sa'kin? So, sabi niya, "Hindi mo pa natatanggap ang sulat ng" yung may ahensya kasi na naggo-govern dun, "Pa natatanggap ang sulat ng agency na yun?" Sabi ko, "Hindi po. Unang sinulatan sila na magdala ka ng sulat at sabihin sa inyo kung ano yung gagawin mo." Tapos sabi pa niya, "May sulat din ako sa mga mayors." Sabi po, "Bakit di niyo po sinabi?" Eh, that's the protocol. May lumapit sa'min, ibabato namin sila sa proper agency kung totoo yung kanilang sinusulat. Hmm. And then I cannot imagine and I haven't imagined na yung isusulat sa'kin ng isang agency na yun is what I want, implementation. Yung sinabi sa akin nung agency na yun, right agency, na puwedeng magpayo no sa aking ginagawa, na you go to ganitong municipality, ganitong ganito, dito ganitong office and humingi ka ng kailangan mo. Anong nag-inspire sa'kin na gawin yun? Dahil alam ko kahit gaano kahirap ang isang pangarap mo, ang isang bagay, kahit walang maniwala pa sa'yo at kapwa-tao mo. Sabi sa'kin noon nasisiraan na ng ulo si Pastor Ramil, siguro siya naloko lang. 'Pag ipinapakita ko yung natuklasan ko, that's a dissertation, you don't know about dissertation? Dissertation, you rely on the facts. Totohanan yun, ang natuklasan mo pinag-connect-connect mo, in-investigate mo, totoo talaga. Kaya lang no one can understand because of the gravity. Wala talagang ordinaryong tao basta lang maniniwala sa'kin. So, against all odds, against all odds, sabi ko sa asawa ko, "Mama, even though walang maniwala sa atin, kahit sino pa sila, tuloy tayo. Dahil ito ang katotohanan." Along the way, there are many people who judge me, who judge us, who iba ang tingin sa akin, hindi nila ako maintindihan, ayaw akong pakinggan. There are some believers pa, members, nag-express ng, "Bakit daw ganoon, ganyan, ganyan." Sabi ko, "So be it. So if you can't go with me in this cause, and I know that this is God's will for us, then so be it. Hindi ko kayo kaya na i-contain." Dahil voluntary ang desisyon.
It will come out of your own free will. Hindi pinipilit ang desisyon. Even yung pagiging Kristiyano hindi pinipilit yun, 'di ba? Ang Diyos ang nagliligtas at hindi ka pipilitin ng Diyos na iligtas ka. He will not save you against your own will, but He will do things that will make you cry out to Him because He will be the one to use instruments. Hindi ka makatakas sa Kanya. Kung gusto ka talaga ng Diyos, paglingkurin sa Kanya, hindi ka makakatakas sa Kanya. Gagamit siya ng paraan, gagawa siya ng way para ka magbalik loob sa Kanya. And to make the story short, we know all the results. It is real. It is true. Yung lahat ng mga hindi makapaniwala, pag nakita yung aking papel, naniniwala na lang. Kahit ayaw nilang maniwala. Pero kahit ayaw nilang maniwala, andyan yun eh. How can you not believe it if it is glaringly real? It is from God. Any truth comes from God. That's my view of things. Ano mga katotohanan na totoo yan, sa Diyos yan. Because Satan can only do what? He can only do trickery. Yun lang ang kaya ni Satanas, magpanggap na siya'y totoo. But in all things, kung totoo yan, sa Diyos yun. Hindi pwedeng sa kay Satanas yun. Because Satan's power is in the lies. God's manifestation of power is in the truth. So yun po ang nag-inspire sa akin. So kung ang Diyos, pagagawin sila ng isang opinyon o pagdidesisyonin sila sa isang bagay na panlupa, walang hindi kayang gawin ang Diyos. Kahit kaaway mo pa yun. God will use that, even that enemy, to bless you. Well, God used yung uwak. Diba? Ginamit niya nga yung uwak para pakainin yung propeta. Of all birds, why the crow? Bakit yung pang-uwak? Pwede namang kalapati, pwede namang tabugsok. Tabugsok. Ibon na marumi din naman, wag na lang yon. O pwede namang yung, di ba, yung lawin. Eh bakit yung pang-uwak na kumakain ng laman? At bakit yung uwak, lumaban siya sa kanyang nature, nakakainin niya dapat yung kanyang ihahatid kay Elijah. Hindi niya kinakain. May time pa. Ibig sabihin, alam nung uwak yung oras. May orasan siya kasi umaga, tanghali, hapon. Alam niya kung gutom na nga si Elijah eh. Di ba? Then, Diyos ang nagbigay sa kanya ng ganoong abilidad. Yung isno ni Balaam, pinagsalita pa nga ng Diyos. Si Balaam kasi, binibenta yung kanyang prophecy. Papasuhol dun sa king na kalaban ng Israel. Ang ginawa ng Diyos, pinagsalita yung asno. Diba? At ayaw na niyang lumakad kasi nakakita siya ng anghel. Nakakita ng anghel, eh. Ginawa ni Balaam, dahil gusto talaga niyang gagawin niya, hindi siya nagulat sa asno nagsalita. Kinausap pa niya, bakit ayoko sumunod? Usap pa. Hindi niya siya pagsalita to, hindi siya nagtaka, di ba? Kasi nabubulag ng isip ng isang tao pagka yung may desire siya na masama. Di ba? Ayaw niya makinig sa katotohanan. A person who is blind to the truth can't listen to the truth, can't understand the truth. Alam ba ninyo na kahit ang eleksyon, nasa kamay ng Diyos. Sabi sa Romans 13:1-2, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang umiiral na hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. Nasabi sa kanyang salita. Sa harap ni Yahweh, ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sidlan, at ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. He is the one who controls all events in human history. Hindi lang siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa sanglilikha, ng mga tala, mga asteroids, ng mga planeta, ng mga bituin, ng lahat ng mga heavenly bodies, ng mundo. Hindi lang siya ang lumikha. Siya rin ang nagpapakilos sa lahat. Sabi doon, siya nagpapakilos sa mga bituin, di ba ang Diyos?
So God is involved. He is not far away. He is just far away because you are part ng God. Ikaw yung malayo sa Diyos, hindi siya. Kasi ikaw ang ayaw pumansin sa Diyos, eh. Ikaw yung ayaw makiramdam sa Diyos. Ikaw yung ayaw umunawa sa Diyos. Sabi ng Roma 3:23, Roma 3:10, walang umuunawa sa Diyos. Walang gustong maghanap sa Diyos. Walang humahanap. Tayo ang nahiwalay sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nahiwalay sa atin. God is everywhere and He is still in control. Narito siya ngayon. Kasama natin ang Diyos. Pero hindi mo lang siya kinikilala kasi bilang iyong Diyos. Yun ang sabi ni Isaiah. Maaliw kayo sapagkat kung may kung ang buhay mo man ngayon ay problemado, kayang-kayang gawin ng Diyos yan, i-turn or baliktarin ng Diyos. The Lord can turn it upside down for your good. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, no? Yun po ang sinabi rito. Sa mga anak ng Diyos lang to. Sa magiging anak ng Diyos. I don't know among you can become one of the children of God. What I can do is to invite you here, but I can't make you a child of God. Hindi ko kayang gawin kang anak ng Diyos. Pero panalangin ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maunawaan mo kung sino ang Diyos. E ma-reconcile mo sa iyong karanasan na kaya pala ganon. Dahil pala ako mahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Dito tayo pupunta sa ikalawang puntos. Bakit tayo dapat maaliw at magkapag-asa sa Diyos? Sabi dito na Isaiah, sa verse 1 ulit, yung second part. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa. Kahit hindi pa nangyayari, kahit hindi pa nga sila nagkumpisang magdusa, tapos na. In God, there's no time element. Kaya pag nagsasalita ang Diyos sa Bible, He doesn't consider time frame. Because He is not, di ba, subjected to time. Ayaw lang ang subject sa time. Kaya pag pinasa natin ang Bible, nilalagyan natin ng time frame. Pag nagsalita ang Diyos, mula umpisa hanggang wakas, wala siyang kino-consider na taon na ganyan. Kasi nga, hindi siya sakop ng taon at ng panahon. He is infinite. Wala siyang hanggan. Pero sa Diyos, walang year, walang day, walang decade, walang millennium, walang kahit anong haba ng panahon. Dahil mula sa umpisa ng panahon hanggang sa katapusan ng panahon, naroon ang Diyos. Kaya sa Kanya wala siyang time frame sa lahat ng bagay. Tayo lang ang may time frame dahil tayo nilikha scope ng panahon. Pag sumikat ang araw, hindi naman ang araw ang sumikat, kundi ang mundo ang umikot. Umikot ang mundo at nakaharap na sa araw tayo, umaga yon. Pero ang Diyos ang nasa lahat ng lugar. So paano sa Kanya magkakaumaga? Sa Diyos nga walang dilim, lahat liwanag. Sa Diyos lahat nakikita niya at nalalaman niya ang laman ng puso at isip ng lahat ng tao, maging ang lahat ng buhok ng tao bilang ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng mangyayari sa tao mula ng kanyang pagsilang, awit 139, siya ang lumikha sa isang tao na bata sa tiyan ng kanyang ina at itinakda na rin niya ang kanyang bilang ng buhay, pati kamatayan. Lahat ng mga ito ay alam na at nasa aklat na ng Diyos. Walang makakapagpahaba, makakapagdugtong ng kanyang buhay o makakapagpaigsi ng kanyang buhay nang hindi ipinahintulot ng Diyos. Lahat ng ito ay ayon sa kanyang walang hanggang plano at pagpapasya at walang hanggang kapahintulutan. Ito ang pangalawa. Sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanan ginawa nila sa akin. This is one mistake in mistranslation. Doon sa old translation, sa King James, tama ang translation. Hindi ang nagbayad ay Israel. Singular yun. Sapagkat nabayaran na niya. Ginawa sa translation sa MBB, plural. But in the King James Version, tingin sa verse 1. Okay, ano? Yan. Sa verse 1. Yan, verse 2 ba? Verse 2. Ano na lang, ulit. Yan. Sige, sa verse 1 daw, tingnan natin. Verse 2. Yan.
kanyang pakikipagdigma ay naganap sa lugar. So mayroong singular nabayaran na doon sa salin dito, nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Paano nabayaran ng Israel ang kanilang kasalanan? Ang Israel ba ang tinutukoy? Hindi. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo. This is a prophecy about the coming of the Lord Jesus. Tingnan ninyo sa verse 10. Ang tinutukoy dito na nagbayad sa kasalanan ng Israel, hindi ang Israel. Hindi ang kanilang sariling gawa ang dahilan kaya sila nakabayad. Sabi rito, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. May tinutukoy na Panginoon dyan. So long before the Lord Jesus Christ became a human being, He was prophesied by Isaiah already. For 600 years, before, 500 years, 600 years bago si Jesus dumating. Ang sabi niya, may darating na Panginoon at ihahanda ng isang tao ang kanyang daanan. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Tingnan natin yung verse sa New Testament na tumutukoy dyan. Sa John chapter 2. Sino yung naghahanda ng daan? Sino yung Panginoon na tinutukoy, na darating, na siya ang nagbayad ng kasalanan ng bayan ng Israel? Mahalaga to no? Hindi natin agad i-interpret ng isang verse nang walang context. Pag inulit sa New Testament ang isang verse, quoted siya sa isang Old Testament book. Ito yung John chapter 2 verse 19. Paiksiin ko na, sabi nila kay Elias, kay John the Baptist. Si John the Baptist ang kausap dito at saka yung mga Pharisees. Ang sabi ng mga Pharisees, sino ka kung gayon? Tanong niya, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, ang sabi ni John the Baptist. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan Bautista, ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang tao sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ito yung tinutukoy ni John the Baptist. Siya yung sumisigaw. Siya yung hinulaan na darating upang maganda ng pagdating ni Jesus. At tinawag si Jesus na Panginoon, hindi pa siya dumating. So even before His birth, the Lord Jesus Christ already existed. Nag-i-exist na siya. He already exists. So itong patunay na ang Panginoong Jesus ay hindi ordinaryong tao. Hindi po siya tao lang, si Jesus Christ. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Panginoon na siya before He became a human being. Kaya sabi ng mga nagtanong, bakit nagbabautiso, gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo? Sila na rin ang nagsabi na ang Panginoon na yon ay si Kristo. Kasi ang Christ ang ibig sabihin, pinahiran ng langis. Mayroong isang tao na darating na isinugo ng Diyos. Pag sinabing pinahiran, sinugo ng Diyos. May susugo ang Diyos ng Panginoon. At ito na. Okay, nagbabautismo na si Juan. At sabi niya, ito ang nakita ni Juan. May lumapit sa kanya. Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismo ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi ni Juan, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko na sabihin kung ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. So si Jesus Christ po ang tinutukoy dyan sa Isaiah na Panginoon. At ang tinig ng sumisigaw ay si John the Baptist. Bago pa sila ipanganak, tinulaan na ni Isaiah sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa kay Isaiah na darating ang Panginoon. At sabi sa verse 1, siya ang nagbayad sa inyong mga kasalanan. So there will be a Redeemer, He will come who is Lord, who will redeem them from their sins. Siya ang magbabayad, tutubos sa ibang salita. And this is what it's all about. There is hope. Why? Even if you are the worst of sinners, one of the worst of sinners, kahit ikaw ang pinakamarami ang kasalanan sa lahat ng tao, gaano karami ang kasalanan ng buong Israel? Lahat na nasa kanila na. Pumapatay, nangre-rape, nangangalunya, nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ano ang sinabi ng Diyos? May kapatawaran pa rin.
May mga tao na hinuhusgahan na ang kanilang sarili at ang Diyos at sinasabing hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Nagkakamali ka, kapatid. Isa lang ang kailangan mo, change your mind, repent, and believe the gospel. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos na may dumating na, at yan ang sineselebrate natin tuwing Pasko, na tagapagligtas, ang Panginoon. Siya mismo ang bumaba sa lupa dahil hindi mo kayang makakyat sa langit. No one can go to heaven by his own strength. Di mo nga alam ang daan doon pa nakapunta roon. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan siya. Siya ang nagbayad ng kasalanan ng Israel, ng remnant ng Israel, at lahat ng sasampalataya. O ikaw ngayon ay sumasampalataya, bayad ang kasalanan. At paano sabihin ng bayad ang kasalanan? Dahil hindi ka naparurusahan. So the punishment that you will experience because of your sin is now gone. Wala na. Wala nang kaparusahan. Sabi sa Roma 5:1, wala nang kaparusahan sa sinumang sapagkat kayo'y walang sala na sa pamamagitan ng pananampalataya. Kayo'y may kapayapaan na sa harapan ng Diyos. We now have peace with God. So ang isang taong pinakamapalad sa mundo ay isang taong may kapayapaan sa harapan ng Diyos dahil siya'y umamin na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. The gospel is this, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, pero may dumating upang iligtas ka. At yun ay ang anak ng Diyos na si Jesus. Pwede kang mag-umpisa ng bagong buhay, magkaroon ng bagong pag-asa. But I will just tell a bit of my testimony to prove that God can do a miracle in the life. When I was still not a Christian, I'm a KL, Kabataang Lingkod, sa isang simbahang Katoliko. Siguro alam nung iba yung Mount Carmel High School sa Infanta, Quezon, Katedral ni San Marcos. I started as a KL when I was still first year. At lagi po ako sa loob ng simbahan dahil half scholar ako half scholar. Pero ang requirement sa akin, dapat akong maglinis linggo-linggo tuwing Sabado at Linggo pagkatapos ng misa ng upuan, luhuran ng mga tao. So nagwawalis ako ng buong simbahan, tapos pinupunasan ko yung luhuran, at tuwing Linggo, nandun ako nakamasid sa mga taong nagsisimba. At pagka sila'y tumutungtong dun sa luhuran, nagagalit ako kasi mamaya punasan ko na naman. Kasi hindi naman tuntungan siya. Bakit siya? Luhuran siya, ba't siya tinutuntungan? So, my life was like that for 3 years na singkat. Kasi I stopped from schooling when I was in 4th year. I finished my 4th year after 3 or 4 years pa ulit. When God changed me. When God found me. And my dream is life is to become, first is a priest. So priest. Is to become a doctor, and third, to become a pilot. Mataas, no? Sabi ko, kung hindi ako maging pari, magdodoktor ako. Kung hindi ako maging doktor, magpipiloto ako. Ito lang talaga yung pangunahin kong pangarap sa buhay. So I did my best to serve God in my capacity as a kabataang lingkod or sakristan sa amin. Alalay pa ng sakristan kasi ang sakristan mo, yun yung alalay ng pari. Kami kasama lang ng sakristan. So, naglilingkod ako sa Diyos sa ganung paraan. At tinuro sa akin ng simbahan, ang Kristo, ang Diyos ay nasa loob ng simbahan. Pag wala ka sa loob ng simbahan, malayo ka sa Diyos. Kasi ang Diyos, yun yung nakapako doon sa unahan ng simbahan, nakataas sa Katedral ni San Marcos. Yun yung Kristo na nakapako pa rin, nakatunghay sa lupa, tapos yung mga mangingisda, yun. Lagi akong tumitingin doon pag nasa loob ako, at doon ako nag-aantanda. Akala ko yun ang Diyos. I didn't know that is a false God. Kasi ginawa lang yun. Tunay palang Kristo, nasa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos. At nasa lahat ng dako sa pamamagitan ng Espiritu. Sa sobra ko pong relihiyoso, lagi po akong kasama ng lola ko sa pagdadasal sa pag may namatay. So mayroon po yung pasiyam, tapos paapat na po. Pag 40th day, may paapat na po. Kasi akyat na daw ang kaluluwa nung namatay sa ika-4 na pong araw. So sa lugar ng Infanta, sa aming barangay, ako po ang batang relihiyoso, tawag doon. Kasi lagi po akong kasama ng lola ko pagka may pasiyam. Kasi araw-araw siya, 9 na araw. Di ba? Pag namatay, 9 na araw yun. Tapos, pero hindi nila alam, kaya ako sumasama sa lola ko,
Dahil pagka po may dasal, padasal, may handaan yan sa pagtatapos ng dasal. Yung pong suman at saka po yung biko at saka pansit, yan tatlo yan. Suman, biko at pansit. Yan po ay nakalagay sa saha ng saging. At yun po ang aking iniisip. Kaya po pagka po nagdadasal, ang mga nagdadasal, "Kahabagan mo po't kaawaan ng kaluluwa ni Hipolito." Sagot naman namin, "Amen po, opo." Akin naman ang iniisip ko sinukmani po, 'di ba, biko po at suman po, pansit po, yun ang kasi yun ang iniisip ko, hindi yung nagsagot, eh. Hmm. And then I realized na, napakalaki pala ng kasalanan ko talaga. Dahil aside from hindi naman talaga ako nakikipagdasal, dahil ako'y gusto lang makikain, ninanakawan ko pa yung rebulto ni San Isidro de Labrador. Dahil po yun po ay laging nakalagay sa amin yun, eh. Kasi ang lola ko nga ang laging magdadasal, sa amin inihimpil yung rebulto na yun. Pero ang ginagawa ko po doon, maraming taong pumupunta sa amin, naghuhulog po ng barya doon sa supot na nakaganon siya, ta's may tungkod. San Roque po pala, San Roque, hindi po San Isidro. San Roque po na matanda kasi may bata, may maliit, eh, di ba? Yung matanda, yung mataas San Roqueng matanda, yung maliit San Roqueng bata. San Roqueng matanda nasa amin, may aso na nasa paanan, si San Roque, na may kagat-kagat na, alam na alam ko 'no, kasi tagal ko kasama si San Roque, eh. Mag-isa lang kaming bahay. So, kukuwentuhan nga kami noon, di lang siya sumasagot. So, kagat-kagat niya yung aso. Yung aso may kagat na tinapay. Tapos may tungkod siya, tapos may hawak siya na yung lagayan ng barya, pera. Pero minsan may nagbibigay din ng buo. Alam ko kasi kinukuha ko, eh. Tapos may tungkod siya at mayro'n siyang hiwa dito sa kanyang kanang paa, may sugat. Tapos may langis, may ilaw, may kandila. Tapos yung langis doon, ipinapahid nila doon sa hiwa dito sa hita. At pagkatapos ipinapahid nila kung saang may mga sakit-sakit sila. 'Pag masakit ang tiyan, kukuha ng langis, ipapahid dun sa sugat, tapos ipapahid sa kung saan-saan. Sabi ko, "Eh, di lahat na lang nito nakapahid na dito ano, dahil hawa-hawa na lahat." At yun na nga kasalanan ko, nawawala lagi yung pera ni San Roque. Dahil pagka may pera ni San Roque, wala si lola, kukupitin ko yun, ibibili ko ng batuta, yung mga pagkain ng mga bata. Oh, ang lalaki ng batuta noon, ganyan kalalaki. Eh, hindi ko maubos, eh, makikita ng lola ko, "Saan ka kumuhang pera?" Maakyat ako sa mababang niyog, inilalagay ko roon sa mga palapa ng niyog yun. Ta's bibisitahin ko uli yun pagkatapos, 'pag gutom na naman ako. And that's how I was so religious. That's how religious I was before. At, I realized na tigil ako sa pag-aaral dahil kasakit ako. At, naisip ko kung mamamatay din lang ako, dala akong mag-aral. So, lahat ng pangarap ko ay gumuho. So, hindi ako namamatay. Kasi kasi sabi ng doktor sa lola ko, bilang na daw ang aking oras. Kasi we were very poor, we were very poor. Kaya po hindi po ako kumakain ng lunch. Ang baon ko lang po ay ₱10 lang, ₱1.50. Yung 50 pamasahe, yung piso pambili lang ng banana Q. And that's all I eat during lunch, banana Q. And then sa sobra ko ng siguro banana Q, nagsawa ako, so hindi na lang ako kumakain. And so may kasugat ako sa ano ko, sa aking tiyan, sa small intestine. Nakaranas ako na halos 5 araw sobrang pain. At ako'y nag-iisip dun sa Diyos na naroon. Sabi ko, "Diyos ko, nasaan ka na?" Ang sakit talaga, hindi mo matiis talaga, parang gusto ko ng mamatay. Tapos dumugo na, and then nagpa-check-up, sabi nga ng doktor, naririnig ko naman na malala na yung aking ulcer. Parang cancer na yung ulcer. Siguro ano yun, tawag doon, we needed second opinion sana. Pero walang second opinion kasi nga mahirap kami, and that's when I started to lose hope in life. And I'm wondering, kung mamatay ako, saan ako pupunta? That's what I'm wondering during the time. I am religious, I am dedicated to God in my own view of God. Siya ang Diyos, so dedicated ako. Napipilit ako gumawa ng mabuti sa aking kapwa. Talagang hindi ako nanloloko ng tao. Kaya lang nanloloko ako nung rebulto.
Ako pa rin kasi nagbigay doon, eh. And then suddenly, I went here to Manila, I became a laborer, 16 years old. And then that's when I discovered many views. Akong lumaya kasi ang liit-liit ng aming town, tapos 'pag hindi ka nakapunta sa Manila parang wala kang alam sa buhay. When I was exposed dito sa Manila life, sa city life, dun ako parang nagkapag-asa, "Di ako namamatay." Sabi ko, "Di ako namamatay, sabi mo mamamatay na ako." So I went back and that's when the Lord found me in that island, sa Quilamay. May mga doktor doon, kaya interested ako sa mga doktor. Kasi gusto kong pa-check up, ano kaya yun? Pero hindi na rin ako napa-check, hindi naman ako namamatay, eh. So, but that's the instrument of God, so that's why I listened to them. And one time may nag-Bible study, dumadaan lang ako. Alam mo yung Bible study na nilalait ko yung mga nagba-Bible study during that time nung aking kabataan, bakit? Eh, ako nag-aaral ako, sikat pa na school na relihiyoso, ikaw sino ka ba, hindi ka naman marunong, eh. Kasi yung mga pastor noon dati sa province di naman nag-aaral, di ba? Eh, mas marunong pa ako sa'yo sa Bible. Kasi memorize namin ang Bible pero hindi ko naintindihan. But suddenly one time, nung may nagba-Bible study napadaan ako sa tita ko, sa tiyahin ko pangalan Mayet, na lagi akong ini-invite pagkain, rito may bilo-bilo mga gano'n. So ako naman punta, kasi may pagkain tayo, bina-Bible study akong pilit. So yun ang naging daan para ako mag-Bible study dahil sa pagkain at sa doktor. And God can use them. So I don't judge people who come to church because of that, because God can change their view. God can use those earthly things to enlighten a person. So ang nangyari, habang dumadaan ako, hindi ako na-born again ng patanggapin ako, ang daming tanggap sa'kin, siguro naka-6 na ulit na si Ate Mayet, "Tumanggap ka, tanggap ulit ako. Tanggap ka, tanggap ulit ako." Pero hindi ko alam bakit ako tumatanggap. Hindi ako sumisimba minsan, galit na galit yung tita ko, nag-ano, nagdadabog 'pag di ako sumimba. Then one time dumaan ako at nagba-Bible study, ito ang verse na talagang tumimo sa aking puso. Sabi doon, John chapter 1 unang Juan 5:13, "Isinusulat ko sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang." Sabi ko, "May buhay na walang hanggan, ibig sabihin hindi ka papatay?" Kasi may na, eh, nananalig ka, buhay ka. Buhay mayroonang. Ibig sabihin present tense at yun ang gusto ko na makatiyak ako. I want to be sure that when I die, I will go to heaven. At yun na ang umpisa. I started studying deeper and then when I was baptized, sabi ng aking tinutuluyan, "Pagka ikaw ay nagpabautismo sa pastor na yon, umalis ka na rito sa aming bahay. Huwag ka nang babalik at hindi ka na kukuning empleyado." So when I was baptized, dala ko na ang lahat ng aking gamit, total surrender. Dala ko yung lahat ng aking bag, mga damit, inilagay ko na sa isang lalagyan at nagulat yung aking employer, na tita ko, "Saan ka pupunta?" "Di ba sabi niyo po 'pag ako'y nagbabautismo hindi na ako babalik, dala ko na lahat." Yun ang ibig kong sabihin, nagdesisyon na po ako. Then I started to reside in a small church and that's when God called me to become a pastor. Nalaman ng lahat yung aking testimony, tumutulo pati luha, laway, kasi kilala nila ako dun. Ako po ay dating masamang tao. I was an addict to marijuana. I was having long hair up to my back dito, kalahati ng likod. And what I do with my pants, I cut them in dito, pinuputol ko at pinapalamutian ko. At ang damit ko, ayoko ng mga may sleeve na mga kuwelyo, pinuputol ko yung kuwelyo na yun. So unique ako nun. Then I was so thin and frail and I'm having a band. Yung ginagawa ko, tumugtog sa mga kalsada, may banda, yun ang libangan ko. Pagka kami ay high sa marijuana. So I admit all those things. Alam mo yung sinasabi dito? Your sins are forgiven. Your sins are forgiven. Walang taong makasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos kung lalapit. So when I ask for forgiveness, nagbagong lahat. Yung totoo ko nang nakilala ang Panginoon at naintindihan. I remember I was in a two-story, house na kahoy lang. Nasa itaas ako. Nagbabasa ako, bigla akong nakukuha bigla, binabasa ko. I was so overwhelmed with joy. Iyak ako ng iyak, akala ng mga nasa palibot, "Anong nangyari doon kay Ramil?" I was long-haired pa, sumisimba na ako, long-haired pa ako. Tapos rockstar pa rin ako. Tapos paminsan-minsan
ko pa rin yung mga pasagulero dun. Pero when I was totally changed by God, my heart was changed. Pagbaba ko nung umagang yon, doon sa kubo na yon, I was a totally different person. I have my hair cut, hindi ko na gusto yung itsura ko. Tinatagayan ako ng mga barkado ko, hindi ko na gusto talaga ang lasa. Nasusuka ako sa alak, yung sigarilyo ako hindi sa upos, sigarilyo ayaw na ayaw ko ng maamoy. Sabi ko, hindi ito kalooban ng Diyos sa akin at ako'y naging isang tunay na bagong nilalang. Yung buhok ko pinaputol ko, yung mga kwelyo tinahi ko, hindi. Nagsuot na ako ng dikwelyo kasi kailangan ko na sa church. Kasi pinagturo na ako at pinagpastor at the age of 19 years old. Tinutulak na ako ng mga kapatiran. Walang pastor, ikaw na. And dahil I lack knowledge, sabi ko, kailangan ko mag-aral. And so, one day, our CEO, yung aming Chief Finance Officer, CFO, went to the church for the anniversary celebrations. And I rendered I told my story. And then right after nung testimony ko, sabi sa akin ng aming CFO, Chief Finance Officer, sabi niya, gusto mong mag-aral para ka maging ganap na pastor. Sabi ko, hindi pa po ako tapos ng high school. Imagine, I'm 19 years old, hindi pa ako tapos ng high school. Sabi ko, gusto ko pang bumalik sa high school because I have not finished my 4th year high school because during my 4th year, I awol. Hindi na ako nakita ng mga kaklase ko, ng mga teachers ko. And so sabi niya, okay, I will offer you my assistance. I will exclusively give you my funding out of my offering. Gulat ako, ganun po. I will shoulder all your expenses. You will be going to the school. You will serve as a church planter or any work that you can render, and I will give you a fixed allowance of $50 aside from your tuition fees. That's only for your pocket money. Iyak ako. Sabi ko, Panginoon, ito yung gusto ko. And then I finished my high school. I finished a 3-year course in a seminary, and I finished a 4-year course in Bible college. Finished masters in 3 years, Master of Divinity, and I will be graduating this March, Doctor of Philosophy in Religious Studies, either March or July, from Philippine Christian University. And look at this thing that we have here. It's impossible. Person without hope. Person who is lost. Person who is so sinful that I can't even imagine that I would be standing here one day and preach to a group of people. Nung umpisa ako mag-ministry after I finished my high school, ay gusto ko nang mamatay doon sa isang baryo. Sabi ko, Panginoon, dito na ako mamamatay. Gusto kong ibigay ang aking buhay alang-alang sa my director in evangelism told me, no, I see a lot of potential in you. Huwag kang dito lang. Mangarap ka pa na mag-aral ka pa hanggang sa maging doktor ka. So I was challenged by it. And so I accepted the opportunity to study Bible college. And I became a dean here. I was a dean here for almost 2 years and professor for almost 10 years. And I didn't know that I'm still the dean after 5 years more dahil ako pa rin pala ang dean nang bumalik ako dito. And God made a miracle. And this is now the miracle way. Alam niyo mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Wala. I'm dreaming that all my relatives would hear the word of God. That's my dream in life. Firstly, when my parents, wala yan eh, hindi yan tinatawanan ako ng nanay ko. Sabi niya nung una, sabi hindi po totoo, wala, born again ka lang kasi nag-ano ka, ganyan. Hawak na lang ako sa salawal mo, ganyan. I never realized that one day my mother will become a Christian. If you know my mother, sasabihin mo hopeless case. But I haven't given up my hope. For 15 years, I prayed for my mom. I prayed for her to come to know the Lord. Kahit ako nasa Bible school, nagpapadala ako ng Bible. Walang pera ako eh. So Bible lang. Yung mga donation na Bible. Hirap pa nga ako noon na magpadala ng sa Koreo. Mahal. Pero darating sa kanya, after month, walang problema sa mahalaga. May padama ko sa kanya na mahal ko siya, sinusulatan ko siya.
yun pala ay tumimo rin sa kanyang puso. I never ever told any bad comments against my mother. Kahit na ganoon ang nangyarit lahat. Hindi ko siya sinisi sa nangyari. Napabayaan ako. Ako bata, wala akong magulang lumaki. Wala akong nanay. Lumaki ako sa pangangalaga ng lola ko. Ang tatay ko laging wala rin. Once in a blue moon, ika nga ako makita kasi businessman siya kung saan-saan pumupunta. Only my grandma was my tutor, my teacher, my benefactor, my supporter. Only she believes during my childhood. Wala akong barkada, wala akong pinsan na nakasama, wala akong kapatid na nakasama from age 1 to age 16. And I'm wondering, sino ba ako? Hindi ko kilala ang nanay ko. And during my 17th year, doon ko natutunan na ang nanay ko pala ay iyon. At naroon siya sa lugar na yun. And then I went to that place just to throw insult of her. Kasi nga, nagkasakit ako, di ako nakatapos sa pag-aaral dahil sa'yo. Tapos nalaman ko may kaya ka pala. Imagine, bakit mo pinabayaan samantalang ikaw may kakayahan? Di ba konsensya mo? Tapos may anak ka. Sana hindi niya ito marinig. Ako nagte-testimony lang but I never told it to her private or personal. Yun talagang plano ko. Pero when I became a Christian, dumating siya doon, my heart was melted with ano, awa, with mercy. Sabi ko, ako nga iniligtas din ng Panginoon di ba? Karanas din lang ako ng biyaya ng Diyos, hindi ko siya paranas ng biyaya ng Diyos. So I embraced her instead of scolding her, I embraced her and told her, hindi niya ako kilala. Sabi niya, sino ka ba? Sabi ko, ako po yung anak niyo. Sinong anak? Anak kanino? Ako nung Lauro, yung una mong asawa. Ba? Ako po si Ramil. Told her, I love you. Mahal po kita na. And I cried and cried during our embrace. And I experienced the beauty and the feeling of being a forgiveful child of God. Napakasarap palang magpatawad. Napakasarap pala sa Panginoon. When I became a Christian, every day is like Christmas. My heart is filled with joy and laughter, with hope, because I am forgiven. That's what Isaiah was saying here. You are forgiven because it is the Lord who will come and who will die and replace you, a substitute for your punishment, so that God would no longer treat you as a sinner, but as a forgiven child when you ask for forgiveness. So ang challenge po ngayon, if you want to experience a life that is really filled with true joy and hope, the decision is now. You come to Christ. You come to God. You give up everything that you have. Lahat na meron ka. Lahat ng kasalanan mo. Lahat ng dinadala mo sa buhay. Dalhin mo ito sa Kanya. And ask for His forgiveness first. Panginoon, patawarin mo ako. Di ko alam Meron palang Diyos na nagmamahal sa akin. Ikaw pala yon. Ikaw pala yung sinasabi ng Diyos ng Biblia na bumaba sa lupa. And then patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. You don't need to mention each and every one of your sins. You just express that you are asking for forgiveness. God knows your heart. He doesn't count yung kasalanan mo para kapatawarin mo. Basta ang puso mo ay nagsisisi, and then trust Him that He is your Savior and live for Him. Starting January 1, 2024, have a room for the Word of God. Have a room for fellowship. Have a room for fellowshipping with one another, fellow Christians. Have a room for attending every Sunday worship. Have a time for meditating on God's Word. Nasa iyo naman ang mga Biblia sa bahay-bahay niyo. Diba? Alam nyo, the most enjoyable moment when I was a very, very young Christian for me is reading God's Word. It is as if the world shuts down
And I see a new dimension na parang this dimension that I see when I read the Bible, it's a different world na puno ng kasiyahan, puno ng lahat ng bagay na gusto kong maranasan na totoo sa buhay ko. Kapayapaan, kaligayahan, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. The peace, the joy, the hope, and all happiness that this world brings cannot be compared to the joy and happiness and contentment that God can offer. So, wala yang wala. Only God can give you true happiness and change and hope in this life. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa lahat ng ginawa mo po sa aming buhay. Kayo po lamang ang may gawa ng lahat sa amin. Kayo din ang nagbibigay sa amin ng direksyon sa buhay namin at nagbibigay ng pag-asa sa amin. Dalangin ko po, mga bago pa lang nakarinig ng iyong salita, that your word may be understood by them through the power of the Spirit. Bigyan mo po sila ng pangunawa at ng pagkilala sa iyong kalooban at nawa sila po'y magsisi din sa kanilang kasalanan at manumbalik at maglingkod din sa inyo. Diyan ko po pinagkakatiwala ang lahat ng ito, lahat ng iyong salita na aming narinig na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Po aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Tumayo po tayo magwakas sa panalangin. Pabayan po natin ang buong taon na ito na darating sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit na muli at nagpapasalamat ng buong puso sa natapos sa taon na yun pong ibinigay sa amin, pinagkatiwala sa amin. Sa lahat po ng mga pagsubok, sa lahat ng mga kahirapan, sa lahat ng tagumpay at sa lahat ng kasaganaan na iyong pinagkaloob sa amin sa taong ito. Ikaw po ang amin pong pinapupurihan dahil ang lahat ng ito ay gumagawa para sa ikabubuti namin na nagsisiibig sa inyo ayon sa iyong salita. Salamat po na ang bagong taon na darating ay muli naming maipapaubaya sa inyong mga kamay. Ang lahat po ng aming mga plano, ang lahat po ng aming mga haharapin ng mga pagsubok, tagumpay, at lahat ng mga mangyayari sa buong taong ito ay aming pong pinagkakatiwala sa inyo. Ang aspeto po ng aming buhay pamilya, buhay negosyo, ng aming buhay sa mga mag-aaral at sa mga nagtatrabaho sa kanila pong karir. Dalangin ko po na ang taon po nawang ito ay maging taon ng mas marami pang biyaya para po sa bawat isa. At ang taon pong darating na 2024 ang maging umpisa muli ng isang panibagong kabanata ng buhay ng bawat isa na puno ng pag-asa, puno ng ng kaaliwang sa lahat ng iyong gagawin na ayon sa iyong kalooban ay makabubuti sa amin. Dalangin ko po ang pansamantala naming paghiwa-hiwalay sa lugar na ito at dalangin ko po na saan man po kami tutungo, saan mo man po kami dalahin, ingatan mo po kami at patuloy mo pong ibalik po kami sa lugar na ito na muling magkakasama-sama at magpupuri sa iyong pangalan at didinig ng iyong mga salita. O salamat po sa mga taong dinala mo ito at sa mga dadalahin mo pang mga tao na dirinig ng iyong salita at susunod sa iyong salita. Nawa po ikaw patuloy na magpala sa kanila at ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos Anak at pakikisama ng Diyos Espiritu Santo ang sumayin lahat ngayon at magpakailanman siya na lang. Purihin po ang Panginoon at magandang hapon, Happy New Year.